Mga pag-ibig sa India, good afternoon. Mga kaibahan man sa government agencies, especially we have with us the OCD, the DOH, BRTTH, we have the PNP, and Bureau of Quarantine. Hopefully, sabay pa sa tuya makahabol ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, and of course ang mga local governments concerned. No? So though kanina lang po in-arrange, we would like to thank everyone sa sa pag-respond sa call para matawan tanin atensyon ini pong issue on MV Tag Clyde and Barge Claudia. Ibang klase no, sa pangaran pa lang medyo may dating na talaga. So but anyway, as of this time siguro by the way, ini po si Marlon Duterte ang officer in charge ng Philippine Information Agency, and kaiba ko man po digday para magtabang sa tuya na pag-facilitate kini na kaibanan tamang permi day manawara pero nakaiba yaw na siya ngunyan sa government surveys. So I would like you to welcome again Ms. Thea Omilan Manlangit. Tama ba yan? No? Manlangit. Yes sir, tama po. Thank you. Thank you very much po sa Gabos o sa lahat. Ano ko na lang kasi baka may mga taga Cam Norte, mga Tagalog speaking. Okay. Maraming salamat po sa pag-join sa amin kahit sa very short notice talaga ito. Thank you very much po dahil katatapos pa lang din ng ginawang meeting ng RTF Bicol. So ito po, ibibigay namin sa inyo yung mga napag-usapan sa meeting. So nandito din po yung aming regional director, si Sir Director Claudio Yucot. Ready po siya sa lahat ng mga tanong. And nandito din po si Doc Eric Raborar ng BRTTH. Maraming salamat po. We also have from DOH, nandito si Ma'am Noemi, nakita ko si Joanna, hello po. Sino pa ba? Hinihintay din po natin, we are trying talaga na makasama yung Coast Guard. Kaya lang meron din po silang mga meeting. After po nung RTF meeting kanina, meron din pong sumunod kasi malapit na pong, kaya ba expected ay tomorrow nga po yung dating. So dapat in place na po lahat yung ating gagawing protocol para po sa pagdating nila ay hindi maging magulo, maging maayos po yung maging proseso. Yes, okay. Siguro bago si itao ko ang ibibigay ko kay Ms. Thea ang pag-recognize sa ating mga participants. Pero para naman ma-break natin yung medyo masarap na itulog na hapon, nagre-request by the way ang IITF sa RTF, sino daw po ang magko-cover doon sa barko? Mag-volunteer. So magpadala lang po ng kanilang confirmation kung gusto niyo mag-cover doon as early as today for tomorrow. Anyway, sige, let's just to make our discussion lighter, baka later on may mga concerns tayo. So Ms. Thea, patulong naman to acknowledge our participants. Kanina na-acknowledge mo ang ating mga resource persons, and this time siguro it would be best na alamin rin natin yung mga kasama natin sa media. So this is from all over the Bicol. Yes. Thank you very much po. Siyempre, kung ano lang po yung hindi ito, alphabetically arranged ito sa names, kaya yun po, isusunod-sunod ko na lang po yung pagbasa ng mga participants natin. So ang pinakauna ay, hindi naman siya pinaka-senior, pero isa sa mga pinakabatikan na media practitioner sa Bicol Region, si Sir Mar Argilles ng Inquirer. Nandyan din po si Sir Alan Manansala, hello po, ng UNTV. Tapos si Sir Alvin Llovet ng DWRL or DWGO1 FM Legazpi. Siyempre, nandito po si Sir Seth. Hi, Sir. May sasabihin ako sa'yo later. Nasito de Matera. Siyempre, ang aking Beshi Waps na si Sir na from DZGBAM, si Ange Galero. Nandito din po si Ma'am Noni Inolvang, very active mula sa BFAR 5. Thank you very much, Ma'am.
Syempre, meron din tayong kasamahan pa din from BRTTH, si Sir Daryl O. Rivera. Nandito din siya, nandun din siya kanina sa sa RTF meeting. Ma'am Daryl Rivera. Si Ma'am Da, oo nga pala. Alam ko sa kanya, Ma'am Da. Okay. From GMA Bicol na si Charm Ragiles, hello po. Syempre, sa PN, nandun ka na kanina sa RTF, nandito pa rin si Mrs. Connie Destura Kalipay. Hello po. Nandito din po DWRN Naga, si Sir Christopher Novello. Thank you very much. Si Sir Dennis Alta po, hello ng Veritas. Hello po. Meron din po from DOT5, si Romel Natanawan. Siyempre, na-mention ko na kanina si Doc Eric Raborar, ang bagong Medical Director ng BRTTH. Hello, sir. Sino po si Galaxy A52 mo? Pwede po pa-edit ng pangalan ninyo para ma-recognize ko po kayo. Nandyan din po ang sa Idol FM Legazpi, Reynard Sevillano. Siyempre si Sir Ken Cabaltera, kanina pa po ito nagme-message sa akin, Idol. Hello po. Of course, ang very active mula sa BFP5 na si Inspector Sir Aramis Balde. Hello po, sir. Nandyan din po si Jeric Bordonada. Pwede po sir pasulat kung anong organization at anong radio station po para ano. Of course, mula sa mula sa probinsyang Magayunon, Alagad Baragyun, Ma'am Jinky Tabor, hello po. Thank you po. Si JJ Malate ng Bombo Radio Legazpi, hello po. Of course, na-mention ko na kanina, nandyan si Ma'am Joanna Prianes ng DOH. Nandito din po si Jose Lazado. Hello, sir. Jolas. Yes, Day ko lang sure kung Bombo, nararamdaman ko kaya pero may recall ko before Bombo Jolas. Yeah. Si Ma'am Maxine Ranieses. Sabi ni Ma'am Novi, si Galaxy A52, si Ma'am Julie Rodriguez. Hello po. Yun yung sunod mo sa bago. Okay, Apo. Hello, Ma'am. Nandito din po, of course, si Sir Nino Luces ng PIA. Hello po. Of course, si Ma'am Noemi. Maya-maya po magjo-join sa atin si Sir Gremil Naz. Nandyan din po, also from PIA, si Ma'am Karen Bernadas. From PIA Albay, si Ma'am Sally, and PIA Sir Sogon, si Sir Marlon Atun. Nandyan din po si Kish Shayago. Hello po. And Police Lieutenant Karen Ranyola Formales ng Albay PPO. I think siya po ang PIO ng Albay PPO ngayon. Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong po ha. So, tapos, nandyan din po from ARCAD, si Police Major Archie Cristobal. Thank you very much, sir. Hello po. Si Ray hello po. Ng radyo natin Virac, DZRH. Nandyan po si Sir Ray. Siyempre, nandyan si Ma'am Susan Balane and last but not the least, si Sir Vince Villar na nakapabakuna na. Hello po. Ay, ganun. Meron doon si Sir Jeric Bordonada from DZRP Radio Partido. Hello po, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, sige Ms. Thea. So far yan ang naka-online na mga media and kasabay ang mga resource persons natin. And definitely after we will have a presentation first ng ating mga resource person, ang kabilang po doon sa RTF and Bicol IITF. Mag-present po sila ng napag-usapan kanina, yung mga salient feature sa nasabing discussion. Then we will also have some brief presentations from other members, BRTTH, we have the DOH, and we expect na yung DILG, PPA, and Philippine Coast Guard and LGU is concerned. So at this time, may we request now the OCD? Boss, RD. Ma-request lang ako sa RDC ninyo. Ma-request lang ako siguro sa natin. Na baka pwede, sininyo po. Sir Nino po, si Sir Nino. Ma-request lang ako na baka pwedeng tawag kami ki-permit to record the session. Yeah, okay naman. Wala namang problema since this is a media conference naman. Oo.
So, Baka pwedeng matawang kami permit to record. Opo, Sa admin. Sir Jules, Thank you pa. baka daw po pwede. yeah, for ano naman to, for voice clips na gagamitin nila. So anyway, we now proceed, we start with the Office of the Civil Defense, headed by Regional Director Clyde Yucot, for the report on the agreement, the plans and contingencies in line with this, in preparation for the arrival of this vessel coming from Indonesia via Butuan and now going to Albay Gulf. So may I now recognize a resource person from OCD? Sir, ma'am, go ahead po. Ako ba yan, Tia? Yes, Yes, po. RD. Ikaw na po yan, RD. Yes, good afternoon everyone. Most of the cases of the personalities from our media ay bago sa akin. Pasensya na po kayo. At si Tony lang at ang kilala ko at saka si Tia. Anyway, last 15 last 17 July, naka-receive kami ng information from PMS through RD Amber Mirabilia that a ship coming from Butuan City is heading north. On board 12 people that are confirmed COVID positive. Hindi namin alam kung anong barko ito at saan ito papunta. All we know is a very sketchy report that it is heading towards Matno or Legazpi City. So, hindi namin talaga alam kung anong barko ito, saan galing ito, at saan ito ang final destination. So, we alerted Region 8, baka masiraan at pupunta sa kanila, and the entire Luzon area, baka tumuloy sa Manila, or pumunta ng Batangas or wherever. Kaya inalerto namin lahat ng stations, lahat ng LGUs, lahat ng provinces in the north and in Region 8. And then the following or that evening, nalaman namin na ito pala ay papunta ng Bicol area. Pero hindi pa rin namin alam kung saan siya talaga ang tubo. And later, we found out that it is heading Legazpi. Yan ang kanyang destination. So, we invited for a meeting today at para malaman namin kung ano ba ang aming gagawin. So, this is an interagency operations. Kanina umaga, nag-meet nga kami at napag-usapan namin kung ano ba ang dapat natin gawin. We have one objective, that is to prevent the virus from going out of the vessel and spread here in the Bicol region. At tinanong natin si Mayor Aguas kung papayag ba siya na pumunta or mag-dock yung barko sa kanilang port sa Lidong kasi doon talaga ang kanyang target. Sabi naman ni Mayor, ayaw niya, so nakipag-negotiate tayo sa may-ari na doon na lang or doon sa laot titigil ang barko through the help of the Coast Guard. And the Coast Guard presented their plan how to deal with the ships. Dalawang barko po ito, isang tugboat, ang pangalan ay MT Clyde, at yung isang barge, ang pangalan ay Barge Claudia. So, napag-usapan namin kanina, may mga commitments at sinisiguro natin doon sa mga commitments na ang mga tao na to ay ma-quarantine at ma-isolate at matanggal yung cargo without docking at the port. So,
Yung INT ay kinreate natin, headed by the Coast Guard, to make sure na yung operations na pag-transfer ng coal, which is the cargo of the ship, ay matransfer without walang problema. Dahil ang cargo na coal ay environmental hazard ito at pwede itong sisira sa ating kalikasan yan sa area ng karagatan ng Albay. So yun po, in a nutshell, is what happened during our meeting. Maraming salamat, RD Marlon. Thank you, RD Clyde. So, we now proceed sa... Madali lang Hindi ako namamati pag anyway, sulo man ako digdi. Okay. So, we now proceed sa BRTTH na kasama po natin sa pag-ginagawa ito ng RTF and Bicol IITF. Doc Eric Raburao or Representative. Good afternoon po. Good afternoon po. Yeah, good afternoon. Go ahead po, Doc Eric. BRTTH po, Dr. Raburar po. Tungkol naman po sa bagay na ito ay nasama po kami at tinanong po kami kung ano po yung paghahanda namin dito sa kung sakaling may mangyari po at kung ano ang plano dito sa mga tripulante po ng darating na barko nga po. At inassure naman po namin sila na pag yan po ay ma-categorize into moderate, severe, and critical, ay sa amin po sila dadalhin at kami po ay naglaan na rin ng preparasyon kung saan po namin sila dadalhin para ho kung sakaling marami sila ay may na-dedicate na ho kaming isang lugar para sa kanila po. Para medyo confined po talaga sila at medyo ma-contain natin sila kung ito nga po ay yung pinangambahan natin na D-variant. Yun po yung on the part of the BRTTH po. Salamat po. Thank you po, Doc Eric Raburar, the Medical Director of BRTTH. And this time, galing naman sa Department of Health. We'll see, ang alam ko kanina, mismong si Director De Vera ang makakasama natin or si ARD Chito. Good afternoon from DOH. May we hear from DOH? Yeah, good afternoon. Good afternoon po, Sir Marlon. Si Joanna po. Kasama po natin today sa meeting na ito si Dr. Rosa Maria Rentilio po, ang ating HPRU head, at si Dr. Aurora Teresa Daluro po, our regional epidemiologist. Doc Au? Yeah, good afternoon, Au. Go ahead po. Maray na hapon, Tabi. So, maray na hapon, Director Marlon. So, ito po ang ating input kanina. So, yung vessel po ay paparating pangalang po. So, one of the preparations that we are doing is sa panong itong wala pa po ito, ang purview. Ang nakakasakop po niyan yung ating Bureau of Quarantine and the partners po nila, which is Marina, yung Coast Guard, and yung grupo po nila na galing po to sa international waters, may history of international travel, unless po i-clear ito ng Bureau of Quarantine and in coordination with the Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Region 5, di po siya makakababa. So, tinitingnan po natin na ito ay may history of travel outside of the Philippines. Meron po nga nag-test ng positive na mga crew, and ano po yung gagawin natin. So since ito pa po ay nasa pangangalaga pa po ng Bureau of Quarantine at hindi pa po nila na-clear, ito po yung gagawin natin. So pagdating dyan, kung dumaong man ay syempre yung panapasunod po nating patakaran ay
magka-quarantine po sila sa Anchorage. While in Anchorage, tapos po babantayan ang mga pangalaga po at magbabantay dyan yung grupo po na lang Bureau of Quarantine. Si Bureau of Quarantine po ay ang head niyaan at imo-monitor po sila for the next 14 days, 2 times a day. And then i-repeat ng swab sa araw na kailangan based sa interview po natin. At kung sakali man nga po merong mag-develop ng severe at saka critical na form of infection ng COVID-19, meron din pong, yun nga po ang sabi ni Dr. Eric Raburar, na kung kailanganing i-admit sa ospital nila, sila po ay magpe-prepare, them being the end referral facility for COVID na pinakamalakipit po dito sa kung saan magdadaong yung ating barko. So yun lamang po na ito ay papangalagaan ng ating mga national agencies na in charge sa international borders. So kung hindi po yan makiklear ng quarantine, hindi po siya maibababa unless meron pong mag-develop ng severe signs and symptoms in the next 14 days na sila po ay minomonitor 2 times a day. So virtual po ang monitoring natin kasi hindi po pwedeng umakyat ang ating Bureau of Quarantine, ang ating Coast Guard at yung kanyang team na nagbo-board po ng barko sa mga barkong may travel galing sa ibang bansa. So sa Anchorage lang po sila at imo-monitor and napag-usapan na po yan. So yun lamang po and over Director Marlo. Dr. Au Deluro ng DOH. Meron, Miss Joanna, meron pa ba tayong magsasalita from DOH maliban kay Doc Au? Yun na po yung presentation po ni Dr. Au po. Pero kasama din po natin today si Dr. Rosa Maria Lampilio po, our PHPRU head, and si Dr. Lulu Santiago po, our COVID-19 coordinator. Pero yun na po, sir, from DOH yung present. So wala naman silang presentation pa, ano? Si Doc Lulu saka si Doc Rose. So anyway, so may we know kung andito na po ang Coast Guard or PPA? May kasama na po ba tayo dito? Sir, wala pa. Ang kasama natin dito na nakita ko from DILG, si ARD Escobar po ang nandito. Good afternoon, sir. This is Captain Makirang, Coast Guard Deputy Commander. Nandito na si Sir Makirang. Ay, Sir. naka-number siya, 4659888. Sorry, we'll change that, ma'am. Apo, hello po. Thank you, ma'am. So anyway, sir, si Sir ang siya ang deputy actually ng Coast Guard Bicol. Tama po ba ako, sir, no? Yes, sir. You're correct, sir. Yes, so kagagaling lang nila sa isang pagpupulong. But at this time na andito na si Sir, may we hear some updates, sir, from the Philippine Coast Guard, especially on the measures that the team will be undertaking para po masiguro na safe po yung mga nasa barko at magiging safe din po yung mga residente ng Albay in the wake of this preparation. Yes, sir. Go ahead po, sir. Sir, thank you very much for this opportunity, ma'am. Sir, we just want to inform everyone here ng Philippine Coast Guard po ay handa na po 3 days ago pa. As we assess, we are doing good in our preparation. We have direct contact with the captain of the vessel. And I'm very happy that the vessel or the master is very cooperative with us. And we actually, the master has been told us that the patient or the positive COVID-19 crew members are all in strong condition. Sabi pa nga niya, malakas pa daw sa kalabaw ang kanila. Sabi ko, wag magtitiwala. Dito sa monitor lagi pa rin yung yung kondisyon nila. And then for the Coast Guard po, ma'am, sir, we have a general maritime security plan na ginawa that will not be conducted with the Coast Guard. That is interagency po sa maritime sector. Bilang commander po ng STU Maritime. So, you expect, ma'am, sir, that the Navy, the Maritime Group, and the Coast Guard will be jointly providing maritime security po. But we just want to inform everyone, ma'am, sir, that the Coast Guard will be limiting doon po sa maritime security. Yung ano po kasi natin, critical din kasi yung mga asset po natin, yung mga tao po noon, they don't have a PPA. I mean, if dapat po kasi may designated po na
sea ambulance na talagang complete ng protective gear. And talking about dun sa mga rubber boat po natin na deploy at saka yung barkong darating, they don't have the PPEs. So kanina po napag-usapan na din po natin yan, Ma'am Sir, doon kanina sa meeting that the owner is requested to have the sea ambulance for themselves in coordination with the BITF saka sa LG po and other concerned government agencies, particularly sa BOC, sa BOQ, sa Bureau of Quarantine. As the Coast Guard is designated as the IMT, particularly po doon sa unloading, medyo madugo po na kailangan natin pong closely mamonitor yan. The Coast Guard will be doing its best. Right now, we'll be having our small group meeting, not just with the owner, but the Navy, the Maritime Group. Maybe will be kung ano ma-invite namin yung concerned LGUs, sa concerned government agencies, maybe pati na po yung Maritime Group. Hopefully this afternoon po makuha po namin. And then kung hindi po bukas na umaga. Since ang dating po naman po ma'am is right now nagbago yata sila ng speed, baka abutin sila ng gabi. Malakas po ang habagat. So medyo minsan 2.9 speed, minsan maabot sila ng 2, minsan maabot ng 4, depende po sa takbo ng kuryente. They are now riding or they are now harding dun ma'am sir sa sa habagat. So white caps po ang alon. That will hampers yung nila, meaning bababa yung speed nila. Therefore medyo madidili yung dating dito sa Albay Gulf. Kami po ma'am sa Philippine Coast Guard is very ready po sa lahat na po. Tulungan po tayong lahat. Kami po dito, wala na po tayo nung magagawa. Nandiyan na po yan. Harapin na po natin yan. Bigyan na po natin ng solusyon lahat yan. Of course, we have to protect also yung ating mga kababayan na nandun. They are all actually the victim right now. However, we have to ensure na po sir, hindi dapat kumalat yung virus at makababa dito sa atin. So the Coast Guard, nandito lang po 24/7 ma'am sir. We're prepared. We are ready to support each other po. Tulungan po tayo, whole of nation approach, whole of government approach po tayo para wag po kumalat ang virus. And thank you very much ma'am sir for this opportunity. Yeah, Good thank afternoon. you, sir. Thank you for that information and tuloy po tayo sa sa Philippine Ports Authority na nakita ko po dito, meron tayong representative si Sir Stephen, tama po ba ako? Sir, may we have an update also kung ano po yung Yes sir. Yeah, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes sir, good afternoon. Malinaw po, malinaw. Yeah, malinaw. Loud and clear po kayo, sir. Opo. Sir, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po sa opportunity. As with sa isyung to, yung Philippine Ports Authority naman po, specifically yung PMO Bicol, we are only the receiving end ng vessel. Lahat naman po ng documentary requirements na kailangan para ma-secure yung departure and arrival clearance ng barko are in order naman po lahat. So we have no reason to deny entry sa vessel. It's just so happen lang po na medyo nagkaroon ng issue po sa Butuan. Yun nga, na-discuss kanina during our meeting with the OCD5 and BITF. And support po naman ng PPA, lalo na po dito sa Baseport Legazpi, since kami po yung may jurisdiction ng Horizon Port sa Didong, naka-ready naman po kami. We are ready sa lahat po ng magiging action po ng task force, ng grupo. And kung ano man po ang kailanganin niyo sa amin, we are ready naman po to comply. Thank you po. And this time, kasama rin natin si ARD Arnaldo Escobar. Ang alam ko po, definitely it's not a Bicol initiative also. But also there was or there has been coordination with Caraga regarding sa nangyari din po doon, and they're trying to consolidate efforts para po ma-address yung incidente or pangyayaring ito. So may we hear some updates from ARD Attorney Arnaldo Escobar? Go ahead, sir. ARD Sco. Hello, RD Marlon. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes, good afternoon. Yung pinaka-update namin doon sa
aming counterpart doon sa Caraga. They are currently investigating talaga bakit napayagan na lumabas yung bakit napayagan na makalayag yung vessel na hindi na nahintay yung yung result ng RT-PCR muna bago po siya napayagan. So we were hoping sana na makakuha ng laman ng kanilang report. Kasi naman July 14 pa naman yung issuance ng memorandum ni Executive Secretary Media Del Dea na dapat talaga pong stricto mag 14-day quarantine muna yung mga galing sa Indonesia. And yun, pagpasok pa lang nila, sana po na naayos na yun para makarating dito sa Bicol, lampas na yung quarantine day nila. Anyway, yun lang muna, RD Marlon, ang update. And we are, sabi ko nga kanina, nagko-contact din kami doon sa aming counterpart doon sa Caraga. Okay. So maraming salamat ARD Isko on behalf of Attorney Ton Nuida, no, kasi very particular din or specific yung instruction dito ni Attorney Nuida para makita nga kung ano talaga yung naging problema at sa mga susunod na araw naman ay makapag implement tayo ng dapat na mga protocols, batas o kaya policies para hindi na ito maulit at hindi na tayo mag-alala ng ganito sa mga ganitong sitwasyon. So anyway, so tuloy na po tayo doon sa ating question and answer. Ito magpapatulong uli ako kay Yes Kay. po. Sir, ang ano sana natin doon sa Yes, go ahead. ay raise your hand. Nandyan po may option po na mag-raise ng hand tapos isusunod-sunod po. Remind ko lang kayo sir kasi gagamitin kasi itong Zoom account ng IMT meeting by 4 o'clock. So sana wala nang repetition ng questions para mas mabilis po tayo. One follow-up lang po siguro Sir Marlon, no, para mas madali. Opo. So meron na po tayong isa. Simulan na natin Sir Marlon. Yeah. Si Sir Christopher Novelo ng DWRN Naga. Okay, sige po. Hello po, good afternoon. Hi po Sir Christopher. Good afternoon Sir RD, Sir Marlon and sa mga pag-iriba po. Si first question ko po, saan po talaga exact na pantalan na daong yung vessel? Okay, siguro masagot tayo dito ng PPA. PPA. Yes, PPA. Oo. Sir, good afternoon po. Yes po sir, good afternoon. Mr. Agnas po sa Philippine Coast Authority. Sir, yung ano niyo po, yung notice of arrival niya po, ang port of destination niya po is in New Horizon Cargo Services Port po. Sa po isang private port, duly registered man po ini sa PPA. Located po siya sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Yan po ang port of destination niya po para sa Sayang Pangarga. Yeah, okay. Siguro I would like also to ask RD Clyde Ducot for some clarification on that, or kasi ang ako pakakalam ko hindi po siya magdadak talaga, no, may ginawa pong paraan ang group IITF and RTF in coordination with the company. RD Clyde, can we relay that information? Yes, RD Marlon. Sino nga itong nag-question? Anong Christopher. Sir Christopher po. Christopher. Okay. DWRN Naga. Naga, okay. Yes, very good. Ganito yung talagang destination niya ay Lidong, Santo Domingo, Albay. That was the plan. Ngunit nag-manifest si Mayor Aguas during our meeting na ayaw niya na mag-dock yung MT Clyde. Pati na yung barge na Claudia.
So napag-usapan namin kanina during our agreement na yung dalawang yung naghila na MV Clyde at saka yung hinihila na barge ay hindi dadaong, hindi magdidikit sa lupa. Kung hindi, doon lang siya sa malayo, sa laot. Doon siya pipigilin ng Coast Guard at lahat ng mga crew na nandoon ay hindi pwedeng lumabas. At yung cargo niya na coal ay ililipat lamang sa isang barko pa na LCP at dadalhin doon sa kanyang final destination. So hindi siya dadaong sa lupa. Ulitin ko, hindi siya dadaong sa lupa. Doon lamang siya sa laot at doon siya pipigilin ng Coast Guard. At meron ng nakalatag na plano ang Coast Guard na hindi siya malapitan ng kahit sino, kahit mga fishermen. Yung barko na nanlulan, yung mga crew na 12 doon ay nagpositive sa COVID-19. Salamat, Ate Marlon. So are the clouds, to be clear, still in Santo Domingo coastal waters lang yung vicinity ng barge or ng sea vessel po? Yes, but it should be away. Still in the coastal area of Albay, particularly Santo Domingo. Thank you po. Thank you, Sir Christopher. Next po, si Sir Jeric Bordonada of DZRP Radio Partido. Good morning, RD Clyde, RD Marlon. Good morning sa ating mga pag-iba. Mahapod ko lang, RD, yung napag-meetingan ta kasubago dyan sa OCD. May simulation na ba kita kan magiging dalagan kining pag-pick up kining mga passenger crew kan MV Clyde as in barge? May mga naka-assign na ba na kanya-kanyang department para sabi nga maging smooth ang simulation kasi first time yun mangyayari sa Bicol na may pick up kita mga passenger sa sarong barko, Director. Ate Marlon, sagutin ko na. Yes po, RD Clyde. Okay. No, yun pong barko, habang papapasok siya dito sa atin, imamarshal siya ng Coast Guard at pipigilin siya doon sa laot pala. At yung hinihila niya ay pigilin din. At yung Coast Guard ay designated siya as the IMT commander at siya na ang mamamahala doon sa operations. Meron na yung maritime sector agencies ay kasali niya. Yung quarantine, yung DOQ kasali din niya to make sure that no protocol shall be violated. At yung PNP ay siyempre mag-guardia yan sa may lupa. Yung DOH will make sure na available yung binrip kanina ni Doc Eric, available yung beds dyan sa BRTTH at yung AGU of Santo Domingo committed to provide the ambulance in case mayroong critical or severe case doon sa crew ay yung Santo Domingo AGU ang mag-transport. Yun namang DOH, I will make sure na yung pagsaswab, we requested that the owners of the ship will provide the swabbers. The DOH will make sure that the process or the procedure of swabbing will be smooth at madala dito yung mga specimen sa lupa na yung isang isang nurse na sinabi ni Doc Au kanina, yun lamang ang i-charge para sigurado hindi magkalat yung or hindi may kalat yung virus just in case. So yun po yung procedure at yung PNP ay hindi pa although it is their function pero we will still coordinate with them na yung overall security shall be accorded or provided doon sa involved sa operations. Opo, Director, follow up lang, yung ating mga passenger, itong mga crew, kasi siyempre may protocol tayo, baka abutin ng ilang araw silang naka-quarantine.
how about their needs, RD? Kumusta po sa part nyo sa OCD? We got the commitment from the owners of the ship na mag-provide ng food provision during the entire duration, during the entire quarantine period. Okay po. RD, thank you. Thank you, RD Marlon and Ma'am Thea. Good afternoon po. Thank you very much, Sir Jeric. Thank you. Next po, si Ma'am Jinky Tabor. Hi, Ma'am Jinky. Yes, ma'am. Nadadangog po. Yes po, loud and clear. Thank you. Good afternoon po sa Gabos. Please correct me if I'm wrong, DOH and PPA. But the question is directed sa PPA po. On my records, nag-abot po si barko sa Butuan 14 from Indonesia. Tama po? Yes, ma'am, tabi. Marinapon po. 14. Tapos po, na-swab ini kaagad kan 14 pag abot ninda. Yes po? Sabi po ma'am kang vessel owner na swab man da po, halik pa da po sa ibong na probinsya, so nag-swab, sabi. Yes, but sa date po kaya kan DOH, nag-abot ini 14, na swab ini kang 14, nag-release po kan result kang sa indang mga test 15. So kung 15 po ini, natauhan ini ning papeles to sale, permit to sale, or however you call it, by the PPA ning 16. Nata po ang question ko po, nata daw po natauhan ini ning permit na maghali. With the result already there. This is against or in contrast duman sa nagluluwas na naaraman ang result is yao na sa lawod si tugboat, ang barko. So 14 may test, 15 nag-release, but they they sailed 16th. Ma'am, based po sa na-establish ka sa bago sa meeting po with OCD5 and BITF, nagluwas na po sa result after na po mag-sale po sinda sa hali sa Butuan. Papaseri po di sa Legazpi. So, okay. So there might be a problem sa source ko because DOH said the results were given out 15th. Okay, sige po. Yes, Miss Jinky. Meron ba? Anyway, we can have some clarification siguro sa part ng DOH or siguro sa nahiling ko kasi baka I don't know kasi very early po man to tell. Nagko-coordinate po ngayon ang DILG sa kanina. Merong ginagawang investigation doon. We will know siguro kay attorney kung meron ba niyan. But this time balik tayo kay Dr. Au. Sige po, Dr. Au. Okay. So, ito lang po kasi, we have counterparts in the region. Okay. So, from Resu Caraga po, we had this report that 14 po na test ng araw na yon. And then, na-issue yung lab result the following day, 15. Oh, 15. So, the following day. So, as to yung ibang question po, hindi naman po namin masasagot because hindi naman po kami yung ahensya na talagang nagre-record ng pag-alis. But yan po yung report po ng aming counterpart sa region. But at the end of the day, whatever we receive, we report here, syempre po ay galing sa Caraga. So hindi po natin mako-question sa ngayon at wala pa naman po sa ating jurisdiction yung ship. So although there are other agencies sa amin pong magkakasama na pwede pong ma-coordinate din doon sa pinanggalingan. So those things will have to be verified until na makarating po dito yung barko. And that could be from the agencies na nag-handle po ng external na quarantine. But since these are laboratories na pina-examinan po, and this was coordinated also with the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of Caraga, yan po yung report na na-receive po sa amin. So yun lamang po. Oo, kasi sorry, Sir Marlon? Ms. Jinky, go ahead. Oo, kasi yun yung kini-question lang namin sa desk kung bakit ito nabigyan because nag-sale ito hapon pa ng 16th. So kung lumabas ng 15th, they have like ample time
inform si PPA. So saan nagkaroon ng problema sa DOH or sa PPA? Yes, the situation is here already, but we would want to get the stories correct. Alam naman natin na nagkaroon na ng problema nung unang araw na lumabas itong report na to. We would just want to get yung pagkakasunod-sunod ba, chronological nung events natin, para hindi tayo, para alam naman namin kung paano i-depensa yung kayo at yung paano naman namin ma-justify yung stories namin. Sige, Miss Jinky and to everyone, ako naman confident dito sa ginagawang follow-up ng DILG. We'll keep you posted. Siguro the IITF and the RTF will keep you posted sa ginagawang, kung sabi nga ni Attorney Isko, may investigation na sa karga, no? And parang hindi natin sa ngayon makukuha yon. But as soon as na may makuha tayong update, we will also inform the media, and PIA will help to get that information from DILG as chair naman po ng IITF. So for now, we'll reserve that kasi medyo kulang pa tayo ng information, and hopefully mariresolve natin ito along the way. So thank you, Miss Jinky, and keep safe dyan sa Catanduanes. Thank you. Miss Thea. Thank you, Ma'am Jinky. Ang next po ay from UNTV, Alan Manansala. Hello, sir. Yes, go ahead, Alan. Good afternoon. Opo, good afternoon po, Sir Marlon, and the rest of the RDs po natin and our government officials. My concern is, yun po bang positive na crew ng MV Clyde, meron po ba doon na bakunado na? At yung pong mga natitirang crew po is hindi po ba sila nahawa? Yung remaining ng kasama ng 12, hindi po ba sila nahawa sa COVID-19? At sila po ba ay iti-test pa rin pagdating sa Albay? Tapos po, kasi ang fear din po natin, doon sa 12, meron ng positive plus yung remaining 8. So, possible din po na magkaroon din ng hawaan. So, meron na rin po ba tayong gagawing hakbang doon? Tapos po, doon pagdating po kasi sa technicalities naman, doon sa naging paglalayag from Masao Port, from Butuan City, nung MV Clyde at saka Barge Claudia, lalabas po, nakausap din po kasi namin from our end ang terminal manager ng Masao Port. Just FYI lang po. Ang nangyari daw po is nag-swab po yung crew, tapos po nung July 15 ng gabi, tuluyan na pong umalis yung barko sa Pantalan. Naglayag po papuntang Albay. Pero hindi po nila inantay yung pong result ng swab test. Ang nakakapagtaka lang po, nagkaroon po ng clearance sa PPA. According sa info na nakuha po namin. Bakit po nagkaroon ng release ng clearance ang PPA doon po sa barko nang wala pa yung result? Ano po ang naging reason out nila, bakit nila pinayagan? At saka sino po, di ba po ang manggagaling, ang clearance na panggagalingan ng PPA is magko-connect din po sa IATF ng Caraga, if I'm not mistaken po. Yun po yung tanong ko sa Marlon. Yeah, sige, Sir Alan, may we know sa PPA kung meron silang update na on that? Kasi on our end naman, ang pagkakaalam nga natin ay may ginagawa ng investigation doon sa Caraga. But let's see kung meron na rin na-relay na info sa PPA dito sa Legazpi. Sir, ano ang natin doon kay Sir Alan sa query niya? Do we have yes, sir. Good afternoon po uli. As of now, sir, wala pa naman kaming nare-receive na update from our colleagues sa TMO Masao. Pero tama ho yung sinabi ni Sir na ano po sila, nabigyan sila ng departure clearance on the 15th. And pagkatapos po no, ano sila sa Anchorage. Actually, sir, umalis sila nabigyan sila ng departure clearance around 4:30. In the afternoon, and then after that nag-proceed po sila sa Anchorage area.
And then from there on po, saka sila naglayag papunta ng Albay. Sa question naman po ni sir regarding sa pag-grant ng departure clearance ng clearing officer ng TMO Misao, as per policy naman po, lahat naman po ng dokumento, pag in order naman po yung document na ipipresent ng barko, wala naman po kaming reason para i-hold sila. Isa pa hong requirement namin is of course yung submit ng mga proper documents po, since ano ito foreign vessel ito kung tutusin kasi galing po ng Indonesia. And then isa po doon, mas magandang mabigyang linaw din sir na isang ano rin sa amin sa PPA na kung may mga alarma galing from other government agencies, kung halimbawa for the stakeholders na may issue sa kumpanya o sa shipping lines, pwede po gawin naming rason yun para i-hold ang isang vessel. Pero as to na ano sir na magdidesisyon yung clearing officer siguro na i-hold yung vessel na walang rason, lalo na po in order naman lahat ng dokumento, by practice kasi sir, yun ang usually ang ginagawa namin. Pag walang reklamo from other government agencies and in order naman po lang ng dokumento, ginagrant naman po namin ng departure clearance. Kasi may mga instances po kasi sir na pag ganyang nagkakaroon ng issue, lalo na foreign vessel, to baka i-ano sa officer yung demurahin ng foreign vessel. Yun naman po kasi ang iniiwasan namin. Pero yung issue sir ng ng lapsa siguro sa judgmental ng kasama namin sa Masao, yun po ang medyo hindi namin sir masagot yung nila, yung yung nasa isipan nila during that time kung bakit nag-grant sila ng ganong departure clearance despite the absence of a result galing sa sa testing lab ng na kinontrata ng Fairwind Shipping. Sir Marlon, how about doon po sa sa pag-positive nung nung 12 crew? Meron po bang info kung sila po ba ay bakunado ng ating ng vaccine, ng COVID vaccine? Tapos po iti-test pa rin po ba yung 8 remaining crew na hindi pa positive pagdating po sa Albay? Yes, I think we have an update on that, especially on the process of quarantine and testing. Balikan po natin siguro si Ma'am Au ng DOH kung ano po yung magiging proseso. Hello, good afternoon po. So regarding sa question ni Sir Alan, so may protocol po tayo in place. So returning yung mga galing po sa abroad na naka-flag down na meron pong mga potential na merong mga Delta variant, meron po tayo yung nakaukulang guidelines. So pagdating po dito, hindi nga po sila pabababain. Hindi sila i-issuean ng pratik o yung para makababa po at uuwi sa kanilang mga bahay-bahay. So yun na nga po kanina na-discuss, ika-quarantine sila for the next 14 days. Since dati na po may initial na silang lab result dito din sa DOH accredited laboratory po, somewhere sa Caraga. I-repeat po natin after 7 days of quarantine dito. At yan ay po ipapasagawa ng Bureau of Quarantine since hindi pa nga po nakiklear. So this is still under the pangangalaga po ng ating Bureau of Quarantine and partner po nila, Marina, Coast Guard. So yung grupo po nila. So isa-sub po yan. So 19 lang naman po yan and ipapatest po natin dito. Alam niyo naman po na andito sa Legazpi yung BDRL, yung ating reference laboratory for COVID-19. So ititest po sila and while in quarantine, they will be monitored virtually. So para po talagang walang hawaan, hindi po aakyat at magbo-board yung grupo ng Bureau of Quarantine to clear them. So they will be cleared after po yung necessary number of days of quarantine at saka yung repeat swab. At kung ilan po yan, we will be guided kasi naka naman po to. So actually, the response being coordinated with Caraga as well as the Epidemiology Bureau. So hindi po tayo dito lang sa region kasi we still have the Philippine genomic sequencing na results na aabangan po natin. So naaayon po doon kung anong resulta ng pag-monitor natin at resulta ng pag-test po sa Philippine Genomic Center. So yun po yung papangalagaan natin. So hindi po sila papababain ng Bureau of Quarantine hanggang hindi po nasusunod yung protocol na yon at na-clear po sila na negative na po for COVID-19 at hindi na po makakahawa. So
Yun lamang po. I hope nasagot po Sir Alan yung sa inyong tanong. Doc Au, may info ba kayo kung bakunado or hindi yung mga Yan wala- po yung pinapatanong ko over the weekend. Mukhang hindi pa po ako nabibigyan. So, nagtanong po ako sa Reso Caraga. Mukhang hindi pa rin po nila nakuha kasi syempre, over the weekend, hindi kaagad po nagkaroon ng radio contact. So, maybe si Dr. Matt, kasi sila naman po yung in charge, will have time to collect that data from the captain of the ship. Okay, thank you, Doc Au. Thank you, Doc Au. Kaya, Opo, next po, si Sir Ray Boton of radyo natin Virac, DZRH. Go ahead po, Sir Ray. Good afternoon, everyone. May question lang po, i-direct to the point ko na lang question ko yung if yung result po ba tested positive ba sila for Delta variant, lalo pat meron silang international travel from Indonesia. And then follow up yung second question ko po is yung coal po ba ay galing doon sa Butuan or ano yung purpose nung barge at saka yung tugboat doon sa Indonesia? Bakit nag-drop by pa sila ng Butuan? Thank you. Ka na po, Sir RD Marlon. So yung tanong niyo po, sir, ang nakuha pong specimen ng July 14 po sa Caraga was for RT-PCR swabbing. So ang proseso po para malaman kung anong variant yan ay pagkatapos po na swab for RT-PCR, there are two requirements, kung adequate po yung amount, tapos may sinasabi natin tayong threshold values na tinitingnan po ng lab. Sa ngayon po, papunta pa lang po ng Maynila kasi sa PGC lang naman po ang may genomic sequencing. Papunta pa lang po from Caraga to the national office po yung ating specimen. And usually po, ang sinasabi sa amin, 30 days, but we will see and follow up pag dumating po yung specimen bukas with the Epidemiology Bureau. Through sila po ang nakikipag-coordinate sa Philippine Genomic Sequencing kung kailan po talaga more or less ma-expect po natin. But the average is 30 days. So that's why regardless of whether it comes out as a Delta or Lambda or kahit na anong variant, hindi pa naman po nagbabago yung guidelines na quarantine for 14 days and meron nga po tayong swab. So kaya nga po natin nahuli dahil nagpa-swab po tayo, nalaman natin na meron silang positive case. So ang pag-swab po ngayon, hindi lang uulitin yung nag-positive, uulitin po sila lahat. To make sure kung sino yung positive, sino yung negative, at titingnan po natin kung sila po ay isi-segregate. Kaya kasi po ang alam natin, di pa po natin kasi nakikita yung sitwasyon sa loob ng tugboat. You can only imagine. But they are supposed to be segregated. So, yun lamang po. Medyo marami po tayong variables na hindi alam. But pag na-board at nakita po, or nakita lang po ng ating Bureau of Quarantine, so siguro makikita po nila na kung nasusunod po yung minimum standards. Although in-advise na po sila to wear mask all the time at yung be the solution nga, wear mask, wash hands, maintain distance. So, titingnan po natin. Kung ano yung protocol na yun, sana yung 12 na nagpositibo ay hindi na po madagdagan. So, hindi po yan yung uulitin yung pili lang. Lahat po sila uulitin. So, all 19 people in that tugboat will be reswabbed in the next, pagdating po after 7 days. Thank you, Doc Au. May second question po si Sir Ray, yung about bakit dumaan pa ng dumaan ng Butuan. May we ask po PPA? Ano po ba talaga yung ruta nitong tugboat flight? Yes sir, ma'am, good afternoon po. Good afternoon po kay Sir Ray Boton, Marinaldo sa mga tugang taga-Tanduanes. Sir, ang regular route po talaga kaning barkong ini, Legazpi, Butuan, then Indonesia. Then vice versa. Sinda po kaya nagkukuha kang pigigibong panggatong kang palanog kang Good Found Cement Corporation. Ang purpose po kang coal is panggatong lang. Siya po ang pigigamit na panggatong sa semento na pigigibo po sa palanog sa Kamalig.
So question po nila Sir Kasabago regarding sa rason kung natin nagkapit pa sinambutuan. Sarap po sa naging rason nila is pag-load to provisions. Sa from Indonesia po kaya, wala na siguro silang pagkaon, wala na tubig. Actually po, nag-apply sila for watering, tapos for channeling, support of masaw. Nagbakal po silang pagkaon ninda, nagbakal po kitubig. And then, of course, coming from Indonesia po, foreign port po yan, mandatory man po ang checking kang sa indang so certificate sa mga dokumento po ninda. And then, sa procedure B po is, of course, yung ano nga sa mga government agencies na mag-check sa mga foreign vessel. And may mga boarding team man po yan, ano man sila kang clearance nila sa Bureau of Quarantine, and sa gabos man po na agency concerned. And after campo, pag load nila kasutubig and pagkaon, saka na po sila nagpasirinig sa Legazpi. Okay, Thank you, sir. Hopefully po nasimbag, Sir Ray, no, ang question mo. Ma-proceed na po kita because it's 3:43, medyo nagaidali na po talaga, pasensya na po. Si Sir po. We'll entertain siguro mga 2 to 3 questions lang kasi may activities pa kayo. Yes po. Meron pa po, Okay. gagamitin po. Yes, si Sir Ken. Actually, igwa pa din po si Ma'am Noni. Wala lang daw po siyang raise ng hand, pero may tanong pa po din siya. Sige, go ahead. Go ahead Sir, po. si Idol Ken. Hello po. Go ahead. Yes, good afternoon, Sagabos. Ang hapot ko lang, on track po kita ngunyan duman sa barko na naglalayag po kasi rin di Santo Domingo. Si Sir sa Coast Guard. Sir, meron ba tayong update na kung saan na po yung vessel? From Philippine Coast Guard. Captain Makirang, yaon ka pa po. Hello po. Ma'am Sir, Yes. pasensya na po, actually nag-disengage ako in a couple of minutes. We are forming the IMT with the OCD to ngayon, OCD 5. That's why I disengaged po muna in a couple of minutes. But wala na po ako, ma'am. Kami sa Philippine Coast Guard, I'm very eager na matapos na po natin ng maayos ang ating responde, yung kailangan po nating gawin. We believe na kayang-kaya po nating lahat yan. Tulong-tulong, teamwork lang po. Huwag na po nating tingnan yung mga negative sides. We just do the best na kaya po natin ng agency. Tulungan po natin yung mga biktima, yung owner, yung of course, para masigurado din na ma-ensure natin talaga po na hindi kumalat yung virus. Kami po 24/7 reachable, ma'am sir. Anytime, anywhere, kahit saan pa po, ma'am. So right now we have a meeting sa other quad sa OCD. We are forming the IMT, ma'am sir. Oh, sir, nagpapa-update. On track po ba tayo ngayon? On track tayo sa vessel? Yes sir, yes sir. Ano pong gusto niyong itanong at tatawagan ko, sir? Pero sir, yung exact yung location tabi ng dangon yan. Hain tabi, sir. Sir, ang tanong po ni Idol Ken, kung sa ngayon po ay nasaan yung vessel, location ng vessel. Hello, Coast Guard? Based doon sa track ng niya, sir, I think nasa waters of Sorsogon na yan. Okay. Opo. But in a couple of minutes, tawagan po namin, kukuha natin kagad yung latitude and longitude so that we could verify kung talagang saan po siya specifically. But by now, we expect na nandiyan na po siya sa katubigan ng Sorsogon. Opo. Ma'am, sir. Okay na po. Mga taga saan, RD Marlon, mga taga saan yung 12 pasahero na nag-positive po sa COVID-19? Yeah, actually, sige, tanongin natin yung wala rin kasi akong ideya kung mga taga saan yung perhaps our resource person, Ma'am Doc Au, may idea ba tayo or sa OCD meron na ba tayong anong tawag nito? Yung manifest? Or perhaps sa Coast Guard uli or sa PPA? And can anybody answer Sir Ken? Okay, good afternoon. Sorry. Si Sir PPA would be answering. Baka meron silang available na po na manifest ng
Good afternoon po ulit. Sir, na-receive lang po namin is notice of arrival po and then application for birth and anchorage. Pero ang ano sir, ang with regards to sa pangarga sir, yun nga, cool po ang karga niya, cool. Hindi, yung mga pasahero po, mayroon po tayong data kung mga taga saan po sila. Ay sorry. Ang nasa notice of arrival lang po sir, yung number of crews, yun lang po ang nasa kanya. Okay, thank you. Ay, may add po. Si Doc Au po. Doc Au po. Incomplete pa po yung lista natin. So, meron lang po tayong, so alam po natin merong locally hired na crews. So, hindi po kompleto yung mga addresses. Yan po yung sinisecure natin kung sino-sino at mga taga saan po. But rest assured po na kung ito ay mga kababayan po natin, hindi po talaga sila bababa until they have completed the 14-day quarantine, which should be enforced by our local counterparts po in charge of our coastal areas. So, ang head po nila is the Bureau of Quarantine kasi po siya yung nangangalaga po ng international borders po natin. So, Bureau of Quarantine also constantly coordinates with us po sa region. So, updated po tayo. So, yun din po yung hinihingi. Alinsabay po nung status ng vaccination po nila as well as yung po nila. Yung names, complete addresses at saan po talaga dito sila sa Bicol. So, incomplete pa po yung ating data doon. Over. Okay, RD Marlon, follow-up question ko lang siguro. Kung may nakausap na po ang any government agency sa Good Found Cement Corporation sa Palanog? Yeah, hello. Oo. OCD, Ms. Thea, may update ba tayo dyan? Wala. Ayan, si RD Clyde. RD Clyde po. Wala tayong nakausap na taga-Palanog. Ang nakausap natin yung may-ari ng barko. Barko, yes. So far, sa ngayon, yung pupuntahan or yung final destination ng mga cargo na Palanog ay wala tayong nakausap sa lugar na yun. Okay, thank you po. So, thank Okay, you. next po, sir, si Ma'am Noni of BFAR. Ma'am Jinky, after po ni Ma'am Noni, ikaw na po. Yes po. So thank you very much po, Carla. Ang tanong lang namin, if they're going to undertake quarantine dun sa dagat, are we going to set up perimeter restrictions para sa mga mangingisda? And ilang kilometro or metro yung radius, yung layo ng restrictions? Ang worries kasi namin baka maapektuhan yung kabuhayan nila. And saan sila eksaktong mag-aangkurahe, considering that baka may mga reef areas dyan na tamaan, may sanctuary din po tayo sa Santo Domingo. So yun lang po, mainly para katanungan ko para sa mga mangingisda naman po. Thank you, Ma'am Noni. Actually, ang Philippine Coast Guard, merong maritime security na plan na dinay down for that. Perhaps kung hindi naka-onboard si Sir para magsalita dun sa isang meeting, balikan natin sa Philippine Coast Guard. Sir? Andyan pa siya. Sir, umalis po siya. Though naka-on ang kanyang camera. I think may naasikaso po talaga yung Coast Guard. Sila yung head ng IMT, so very busy po talaga sila ngayon. Yeah, on your question naman, Ma'am Noni, ang pakakaalam ko, sila po yung mag-escort ng vessel na ito. And I think they will be providing tatlong na sea vessel din na mag-escort and magbabantay po ng nasabing barko. But with regards dun sa magiging implication din sa mga fishermen o fisher folks, we'll coordinate again with the Philippine Coast Guard para malaman natin yung detalye ng kanilang plano para dyan. So, Ma'am Noni, we will follow it up. So, sabay-sabay pala tayo sa meeting ngayon actually. Oo. So, we now proceed. Salamat po. Ms. Thea, thank you. Yes po. Ma'am Jinky, one question na lang po. Pasensya na, malapit na po. And gusto nga pong mag-ano si Sir Mar, pero please, bilisan na lang po natin. Sorry, ma'am. Oo, mabilis lang talaga to. Question ko lang po kasi kanina na-mention na bumaba ito, bumili ng kanilang mga pangangailangan sa loob ng barko. So, ibig sabihin, meron po itong contact. And kung meron man na contact, ongoing na po ba ang contact tracing?
Ma'am, Doc Au, meron ba tayong update niyan from So as per update po Caraga ng yun eh. yes, Ah. as per update po ng Reso Caraga. So kinontact trace po, marami nang naka-quarantine. So remember, these are variants. We take care of the primary contacts or primary contact or first generation. We also do contact tracing looking for second generation and third generation contact. So ang alam ko po, naka-quarantine na sa ngayon yung lahat ng na-follow up na po nila sa region ng Caraga. Ito pong ano ma'am, ito pong 8 na tira. 'Di ba kasi 20, 20 yung sakay nito. So meron tayong 12 positive. Itong 8, nasaan sila? So I guess yung sabi nila po sa amin 19 na lang yung crew na nakasakay dyan on board sa ngayon. So magkakasama pa po yung remaining. Kaya nga po may 12 na positive, may yung the remaining is negative. So yun nga yan po yung hinihingi natin, yung minimum public health standards, kasi hindi po natin alam yung setup at sinabi na kung magkaka-individual na isolation, meron, kung wala, at sama-sama po sila, yung maintain distance, wear masks correctly and wash hands, kasi hindi naman po natin alam yung perimeter ng yung area ng tugboat na pwedeng pag-anuhan ng mga tao na naandun. So wala po silang magagawa talaga. Wear mask, wash hands, maintain distance. Yun lamang po. Thank you. Thank you. Thank you, Doc Au. Thank you, Ma'am Jinky. May question lang po, Sir Marlon, si Sir Mar Arguelles. Kung may timetable daw ba tayo pag-unload ng coal cargo since combustible material ito that might endanger people? Hello? Yun po ang question ni Sir Mar. RD Yukot. I think, di ba nag-commit po yung kaya nga nag-organize tayo ng IMT because the operation of transferring the coal to another ship is very delicate. That's why we are creating an IMT because we do not know yet. There are so many unknowns there. Kailan ba matatapos yung pag-transfer? How long? Ilang tao bang kailangan? That's why there is an IMT who will take care of it because it is a very delicate operation. Madagdag ko lang din yung 12 na nag-positive, 11 na lang yung kasama ngayon kasi yung isa bumaba na sa Butuan City doon sa port na dito. So 11 na lang yung positive na kasama dito sa barko na pupunta dito sa atin sa Bicol. Okay, so thank you RD Clyde. Teya, kasi Yes. we will Yes, po. entertain siguro isa na lang si Vince Villar. Wala daw siyang wala siyang raise ng hand, sorry. Oo. Sige, Sir O, Vince, sige. go. Last question na natin to, Miss Teya? Yes po, last question na Last po. question si Vince Villar ng GMA. Go ahead, Vince. Okay. Ayan, check. Yeah, go ahead, Hello. Vince. Hello. Okay na ba? Okay na, loud and clear ka na. Okay. Pasensya na ha. First time ko mag-zoom kaya eh. Di ako marunong nung kaya mute pa pala. Ayoko na maging fault finder pero kasi galing lang Indonesia, dumaan ng Butuan, tapos ngayon paalbay na. Pero sa DOH yung tanong ko kay Dr. Aurora, kasi nabanggit niya 'di ba, hawak na to ng Bureau of Quarantine. Bakit hindi quarantine sa pagdaong pa lang sa Butuan? Tapos nakapag-request pa sila para mag-water, mag-resupply ng kadarating pa lang nila galing ng Indonesia. Sabi, pag galing ng ibang bansa, lalo na Indonesia, so stricto tayo dyan. Bakit napadaan na sa Butuan, saka mag-i-stricto nung nalaman ng may positive nandito na papunta na sa Albay? Sige po. So, ang ganda po ng tanong nyo. So, ito lang po, ang sabi nga natin, ang reso sa loob, kailangan po maklear ng Bureau of Quarantine. But, hindi po natin alam yung buong istorya, bakit hindi po na-quarantine doon. So, kaya po ang ginawa ng ating Reso Caraga, in-inform din kami, although hindi pa po nga yan sa ating jurisdiction, it's that group that takes care of the surveillance, international surveillance. So, kung ano kaalaman, kung ano po ang rason, bakit hindi sila na-quarantine,
ay hindi ko po sa inyo masabi because another investigation is going on there. Kasi iba naman pong set na tao yon. Ang importante lang po dito sa atin, nung napagsabihan po tayo ng Reso Caraga, naibigay po namin sa Bureau of Quarantine, nakapag-share po kami ng information sa Bureau of Quarantine para nga hindi po na po makapasok dito just in case. Na dito nga po dadaong. So yun na nga po yung nangyari. So we are getting ready for that. At hindi po namin maibigay yung tunay na rason kung bakit hindi po siya doon na i-hold. So that's an issue there that's also being investigated. And we are very sorry, we cannot enlighten you kasi wala naman pong kaming kaalaman kung bakit siya ay nakalusot ng quarantine. So kailangan At talaga may managot dito, doktora. Ano po? doon po yun. So hindi kasi natin alam yung kwento. So second hand lang po. And I hope, sabi nga po ni DILG, Director, may ginagawang investigasyon po doon. Kasi may processes naman po ang ating gobyerno. So kung saan po nakalimot or may na-miss or hindi napansin na ano pong patakaran, sila po ang makakapagsabi doon. Ang importante na andito tayo po, baka bago pa po dumating at tayo naabisuhan, tayo po ay nakapaghanda at para hindi na po sila makababa dito sa ating shores kahit sila ay mga Bicolano, yung ibang crew. Mapangalagaan po natin bago man umuwi sa mga bahay-bahay po nila. Thank you, Doc Al. Thank you po. Palinaw na lang, Ma'am Carla, kung yung nasabi ni Director Yukot, 11 na lang yung sakay ng barko punta rito. Ibig sabihin lahat yun, positive yung 11 na yun. Thank you. Ang sinabi po ni Director Yukot, 11 po yung nag-positive. Pero di ba out of 20 po yung sakay, bumaba po yung isa. So 8 pa din po yung hindi positive. 11 po sa ngayon yung positive. Okay, Yan po, sir. Any more statement or from our resource person before we finally conclude this press conference? But though we'll be ending today's press conference, available naman po ang ating mga member agencies para sa mga details pa na pwede natin makuha. But if possible, sa ngayon, though we have the facts, but we want also the media to help the government address this concern, especially sa pagpapaabot rin po ng mga tamang impormasyon sa ating mga kababayan para mabawasan po ang pag-aalala ng ating mga kababayan dito po sa Albay. And hindi po natin nakasama sa ngayon ang LGU ng Legazpi City sa kanang Santo Domingo, but they are making all the preparation and they are all set to help the national government agencies naman po para sa pag-address nitong concerns, lalong-lalo na po bukas pag dumating po yung vessel. So kasama po natin dito ang mga LGUs down to the barangay level. So yan po, at this time, wala na tayong statement from our resource person. Yes po, wala na tayong oras. Pasensya na po. We will update you pa din po. Magpapatawag po ulit kami ng press